morning, good afternoon, good evening all over the world. Ito po ang Lola Chichay. Ngayong araw, naku po, umuulan. Pang 3 days na umuulan. Kaya ako nandito, nasa parking po ako ng supermarket. Kasi ang anak ko is magpapagupit. Hindi ho siya pwedeng magbisikleta. Usually kasi mga bata dito ang gamit bisikleta eh. Kaya lang umuulan. Hindi pwede magbike, baka madulas ano. Kaya andito ako, nag-iintay ako sa parking. At habang nag-iintay, may time pa naman. Wala kasing time kumain sa bahay. 2:30 yung kanyang reservation. So dumaan muna kami, nag-drive through kami sa McDonald's. Kaya kumakain ako, ayan. Naka-McDonald ako. Nung nakaraan galing yun sa pagkain ko, tanghali rin kumakain ako ng pagkain galing Lawson. Ito naman ngayon galing McDonald. Diyos ko, walang tinumati ng pagkain pag ganyang lumalabas kayo at walang time. Pero pagdating sa gabi, talagang bongga, marami kaming gulay kinakain. Ganyan ang buhay dito. Palagi kang, siyempre, suporta sa pamilya. Lalo na ako, support ako sa anak ko. Kasi estudyante pa ang anak ko. Itong year na to, by April, college na siya. So, nagpagupit muna kasi malapit ang graduation ng senior high school. Kaya, nagpagupit muna siya. Ngayon, pagtapos naman, dito habang iniintay ko siya, pupunta ako ng post office at magsisend ng mga item na order ng mga client ko. Ayun. Alam nyo, chika-chika tayo. Marami kasi ngayong, siyempre, sa buhay-buhay natin dito sa Japan, maski sa ibang bansa, hindi lang ako, na, siyempre, laging busy, minsan nawawalan ka na ng time para sa sarili mo. Mag-ayos sa mga ganyan. Wala ka talagang time eh. Lalo na ako, ang dami kong trabaho. Trabaho ka na sa nanay. Nanay ka na. Asawa ka pa na asawa mo. Saka syempre, busy sa bahay talaga. Busy ka na sa bahay. May sarili ka pang work. No? Tapos may small business ka pa. Naku po. Kung maaari nga lang, gusto kong Hindi ko pa kasi naranasan yung magkaroon ako ng katulong sa bahay. Walang katulong. Lahat is trabaho mo. Ultimong katiting na trabaho ay para sa'yo. No? Kaya ang hirap din ng nasa abroad talaga. Totoo naman yan eh. Mahirap talaga mamuhay nang wala kang katulong. Buti nga kamo eh. Meron lang akong kinasasaya ko sa sarili ko. Marunong na magluto asawa ko. Yay! Dati ako lahat. Kasi isang anak lang asawa ko, wala siyang kapatid eh. Ano yan? Ni ultimong chopstick, hindi marunong mag-ugas yan. Pero nang ako mapangasawa niya, marunong siya mag-ugas. Marami na siyang natutunan sa akin. Marunong na siya maglinis ng bathtub. Marunong na siya mag-ugas ng mga pinggan. Natuto pa siya magluto. Kasi hindi lahat kasi ng is paubaya sa iyo. Diyos ko, pasensya na kayo habang nakikwento ko kakain ako kasi marami pa tayong gagawin. Kailangan kumain, no, para may power tayo, no. Natuto siya magluto. Kasi ang work kasi yung bahay na tinitiran namin maliit lang. Pero isang kwarto kinuha, ginawang office niya. So, pag-araw is nasa bahay siya, nagjo-duty rin siya sa trabaho niya, no? Kasi may sariling business yan eh. Kinuha niya na isang kwarto para pang-business. Ako naman, sa living, yung living namin, kinuha ko yung kalahati, ginawa ko naman tindahan. Kaya nalong sumikip ang bahay namin, walang kaayos-ayos. Kasi sa tinitiran namin mismo, doon kami nagbi-business eh. Kaya, walang kaayusan ng bahay. Sana ba yung kwento ko? Nalimutan ko. Ayun, yung sa pagluluto ng asawa ko, natuto siya. Marami siyang natutunan. Mas masarap pa siya sa akin ngayon magluto, lalo na pagka pinagluto ko siya ng pasta niya, ng spaghetti, ganun.
Yun. Sarap siya magluto at marami siyang menu para sa pasta. Tapos, masarap siya gumawa ng fried rice. Kasi karamihan dito sa Japan, restaurant, karamihan ng mga nagluluto puro mga lalaki, yung mga cook, mga chef, mga ganon. Karamihan puro lalaki dito eh. Meron din babae, no? Pero, sa 100%, 80% ang lalaki ang nagluluto sa restaurant. Masarap magluto. Kaya, ayun. Lalo na pag busy ako. Halimbawa, meron akong transaction sa aking business, hindi ko maiwan yung pagme-message. Siya nagluluto pag tanghali. Siya nagluluto. Kasi 1:30 ng tanghali, meron na siyang live sa kanyang meeting eh. Kaya nagluluto na siya. Ayan ang pinakaano sa akin. Ang pinaka malaking pagtulong sa akin, yung pagluluto. Kasi, minsan ako rin, pag walang tao sa bahay napapabayaan ko sarili ko sa tanghali, hindi ako nakakakain dahil busy. Kaya ang laking tulong sa akin yung sa pagluluto, natutulungan ako. Di ba sa gabi, talagang kailangan tutok ako sa kusina sa gabi. Siyempre, darating anak mo galing school, walang pagkain. Ayan, sa tanghali lang. Ang buhay ng Lola Chichay dito sa Japan. Nung bata-bata pa ako, talagang ang buhay ko is pag ganun-ganon. No? Siyempre, bata pa tayo, kailangan natin talagang humarap sa mga pagsubok. Hanggang ngayon naman may pagsubok pa rin ako. Pero, na-realize ko na pag may pagsubok is makakaya ko to eh. Kasi nagkaedad na ako na maraming trial hanggang ngayon nandito pa rin ako. May power pa rin ako sa sarili ko. Naalagaan ko pamilya ko, mga anak ko, mga apo ko kasi may apo na ako. Maraming trial. Pero hindi naman ako bibigyan siguro ni Lord na hindi ko kakayaning pagsubok. Pero kakayanin, siyempre. Diyan mo mapipil na may buhay tayo, di ba? Kaya yung mga negatibo ang pag-iisip, itapon niyo yan negative nyo. Itapon niyo yan. Lagi niyong isipin na kaya niyo yung trial na darating sa inyo. Ako, kinakaya ko kasi nagkaroon din ako ng mabigat na problema, no? Halos magkasakit ako. Pero na-realize ko na, hindi pala, bawal pala magkasakit. Yan ang inano ko. Bawal pala magkasakit. Kasi pag nagkasakit, ang ina ng tahanan, naku po, mapapabayaan ang loob ng bahay. Totoo po yan. Kaya, nasa nanay po yan na kailangan yung power is wag tatanggalin. Ayun. Kaya ko yan na-realize ko yan. Kaya ako, sabi nga ng anak ko Mama, para kang magician. Bakit? Kasi pag may inutos sa'yo, andyan agad. Madalin mo ko sa ganun, andyan agad. Always, gumalaw yung camera.